Ayaw, ayaw. Sasaktan ako. Huwag po. Shh! Huwag ka nang umiyak. Madali lang naman tong gagawin ko sa'yo. Huwag ka malikot para hindi ka masaktan. Magagalit si Ninong. Sige ka. Ang bango-bango naman ng inaanak ko. Napakaganda mo talaga, Myra. Hindi ko alam ang binibintang niyo sa akin, Aling Belen. Kahit ganito ako, tambay at lasinggero, hindi ko naman magagawa yan. Malinis ho ang konsensya ko. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko namang hindi ka aamin sa kasalanan mo. Ngunit ito ang tandaan mo. Hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang pambababoy mo sa anak ko. Aray, bakit hindi ako makaihi? Teka, ano nangyayari sa kargada ko? Ha? Emma, yung ano ko, tingnan mo, wala na. Bakit ang liit-liit na nito? Ang mga kamay ko, ano to? Butas-butas ang kamay ko. Uod! May uod! Taon 2015, Mindoro. Bandang 12:00 ng hating gabi, sa isang baryo sa nasabing lugar, nakakabingi ang katahimikan sa buong paligid. Mahimbing na ang mag-anak ni Mang Danilo, habang ang lalaki ay hindi pa makatulog dahil sa iniinda nitong sakit. Bigla na lang sumikip ang kanyang dibdib at nahirapan sa paghinga. Gigisingin niya sana ang asawa niyang si Belen, ngunit nagpasya na lamang siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Naglalakad na nakahawak sa kanyang dibdib si Mang Danilo, papunta sa mesa kung saan nakalagay ang isang pitsyel ng tubig at baso. Manginig-nginig pa ang lalaki na nagsasalin ng tubig sa baso at nang akmang iinumin niya na sana yon, bigla na lamang yung natumba at nabitawan ang baso, dahilan para mabasag yon. Napabalikwas naman si Aling Belen nang marinig ang ingay na nagmumula sa kusina ng kanilang bahay. Nang lumabas ang babae, bumungad sa kanya ang nakabulagta ng asawa na si Mang Danilo. Ay, Diyos ko! Danilo! Asawa ko! Ano nangyari sa'yo? Gumising ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Pinagyuyugyog ni Aling Belen si Mang Danilo at makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang minulat naman nito ang kanyang mga mata at tila nauubusan ng hininga habang nagsasalita. Asawa ko, ikaw na ang bahala sa mga anak natin. Huwag mo silang pababayaan. Lalong-lalo na si Myra. Alam mo naman ang kalagayan niya. Lagi mo siyang babantayan. Patawarin mo ko kung hindi ko na kayo maalagaan pa. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko kayo kahit nasaan man ako. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Danilo. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ka pa mamamatay. Hindi mo kami pwedeng iwan. Lumaban ka. Pakiusap, huwag mo kaming iiwan ng mga anak mo. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay namin. Danilo! Asawa ko! Hinawakan ni Aling Belen ang mukha ni Mang Danilo, habang sunod-sunod naman ang pagpatak ng kanyang mga luha. Danilo, asawa ko! Gumising ka! Huwag ka naman magbiro ng ganyan! Paano na kami ng mga anak mo? Nagising naman si Myra, ang panganay na anak ng mag-asawa, nang marinig ang pagsigaw ni Aling Belen. Nakita nito na umiiyak ang kanyang ina habang nakayakap sa ama na nakahandusay sa sahig. Nanay? Tatay?
Anong nangyari kay tatay? Bakit siya natutulog dyan, nanay? Hindi maunawaan ni Myra ang nangyayari ng mga oras na yon sapagkat may kondisyon sa pag-iisip ang dalagita. Parang bata yon kung kumilos at magsalita. Nagsimula na rin itong umiyak nang patuloy sa paghagulgol ang kanyang ina. Lumapit ang dalaga at niyakap ang ina na patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha. Myra, anak, wala nang tatay mo. Patay na siya. Iniwan niya na tayo. Patay ng tatay? Bakit po? Tulog lang ang tatay. Gising. Tatay, gising na. Mahirap man maintindihan ni Myra ang lahat, ngunit pinaliwanag pa rin ni Aling Belen sa anak ang mga nangyayari. Kinaumagahan, habang inaasikaso ni Aling Belen ang burol ng kanyang asawa at hinihintay ang mag-eembalsamo, pansamantalang nakalagay sa isang katre ang bangkay ni Mang Danilo. Kung pagmamasdan, para lamang yung mahimbing na natutulog, bigla na lamang nilapitan yun ni Myra at niyugyog ang katawan ng kanyang ama. Tatay, gising na. Bangon na kayo. Laro na tayo dun sa labas. Tatay naman, bakit ayaw bumangon? Gagalit si Myra. Sige na, tatay. Labas tayo. Samahan mo si Myra sa labas. Tatay, naiinis na ako. Nang makita ni Aling Belen ang mga tagpong yon, halos madurog ang kanyang puso. Madalas maglaro ang mag-ama tuwing hapon at yun ang tiyak na mamimiss ng anak nilang si Myra. Makalipas ang 1 linggo, nailibing na ang bangkay ni Mang Danilo. Napilitan si Aling Belen na magtrabaho para buhayin ang kanyang mga anak. Tumanggap ng labada ang babae at minsan naman ay pumupunta siya sa bahay kung saan siya ay maglalaba. Isang araw, habang naglalaba si Aling Belen sa kanilang bahay, Anak, Myra, pakitingin mo nga ang kapatid mo sa duyan. Umiiyak eh. Baka nagugutom na o kaya naman ay baka basa na ang lampin. Pakisuyo naman, anak. May ginagawa kasi si nanay. Opo, nanay. dali-dali namang tinungo ni Myra ang kapatid sa sala gaya ng iniutos ng kanyang ina. Naaasahan naman ni Aling Belen ang dalaga na magbantay ng kanyang bunsong kapatid at maging sa mga gawaing bahay sa kabila ng kanyang kondisyon. Dahil maayos na pinalaki at tinuring na normal na bata ng mag-asawa ang dalaga. Huwag ka nang iyak, bunso. Andito na si ate. Tahan na. Nagugutom ka na ba? Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang kanyang bunsong kapatid hanggang sa umiyak na rin ang dalaga dahil hindi niya mapatahan ang kanyang kapatid. Anak, padidein mong kapatid mo, baka nagugutom na. Tatapusin ko lang tong nilalabhan ko. Malapit na rin ako matapos para makapagpatuyo na ako. Mukhang, uulan pa yata. Agad namang kinuha ni Myra ang botelya at kinuha ang isang lata kung saan nakalagay ang gatas ng bata at napatakbo pa ang dalaga papunta sa kinaroroonan ng ina, dala ang latang lagayan. Nanay, wala na pong gatas si bunso. Ubus na. Tingnan niyo po, oh. Malalim na buntong hininga na lamang ang naitugon ni Aling Belen. Bakas sa mukha nito ang pamumroblema
dahil nagkataon pa na wala pa siyang pera nung mga oras na yun. Tumayo ang babae at kinuha ang pitaka sa kanyang bulsa at nang kanyang buksan ay pinanghinaan siya nang makita ang laman noon. 20 pesos na lamang ang natitira sa kanyang pera. Pinambili niya na kasi ng bigas at ulam para sa kanilang tanghalian. Anak Myra, bili ka muna ng gatas kay Tia Gloria. Sabihin mo yung maliit ka mo, ha? Yun na lamang ang kayang bilhin ng pera natin. At yung laging bilin ko sa'yo, huwag mong pansinin kapag may nag-iinuman sa daan, lalong-lalo na yung boyet na yon. Diretso lang ang lakad mo, pagkatapos umuwi ka na agad. Madalas utusan ni Aling Belen ang kanyang anak na bumili sa tindahan sapagkat malapit lang naman yon sa kanilang bahay. Pero ganun pa man, hindi pa rin mawala ang pag-aalala ng ina dahil may mga taong sadyang halang ang kaluluwa, kaya sa tuwing inuutusan nito ang anak ay palagi niyang pinapaalalahanan. Opo, huwag pansinin mga tao tapos uwi agad Myra. Very good talaga ang anak ko. Maganda na matalino pa. Mana ako sa'yo, nanay Nakangiting pinagmasdan ni Aling Belen si Myra habang papalabas ng bahay. Natutuwa ito sa kanyang anak dahil sa kabila ng espesyal na kondisyon nito, malaking-malaki na ang naitutulong ng dalaga sa kanya at sa nakababata nitong kapatid. Habang naglalakad si Myra papunta sa tindahan ni Tia Gloria, nadaanan niya ang noon ay nag-iinuman na sina Boyet at ang mga kaibigan nito. Araw kasi yun ng Sabado. Hi Myra, ang ganda mo talaga. Halika dito, may sasabihin ako. Ayaw, bad ka. Sabi nanay, wag daw ako makikipag-usap sa bad na tao, lalo na sa'yo. Hindi naman ako bad. Mabait naman ang Kuya Boyet mo Halika na dito. Saglit lang naman. Ayaw ko. Bad ka. Dumiretso na lamang ng lakad si Myra at pagkarating sa tindahan, nakalimutan nito ang kanyang bibilhin dahil sa takot na naramdaman sa lalaki. Teka, anong ang bibilhin ko? Nakalimutan tuloy. Boyet kasi. Alam ko na. Tia Gloria, pabili po gatas si Bunso. Ito po bayad, Natuwa naman ang kanyang Tia Gloria sa reaksyon ng dalaga at dahil sa madalas na itong utusan ng kanyang ina. Alam na alam ni Tia Gloria ang bibilhin ni Myra. Bago umalis yun, ay pinaalalahanan naman ito ng tindera na mag-iingat at huwag papansinin ang mga nag-iinuman sa kanto dahil batid nito na mukhang hindi pagkakatiwalaan ang mga yon, lalong-lalo na si Boyet. Sa tuwing nakakakita kasi ng magandang babae ang lalaki ay halos mahubaran na nun sa talas ng kanyang pagkakatitig. Nakakatuwa naman ang batang ito. Sayang lamang at maagang naulila sa ama. Ay, kawawang mag-iina. Masyado kasing mabait si Danilo Totoo nga yata ang kasibihan na ang taong mga masama ay siya pa ang matagal mabuhay. At kung sino ang mababait, siya pa yung maagang namamatay. Ay... Nadaanan na naman ng babae ang mga lalaking nag-iinuman at panayang sutsut ng mga ito sa kanya. Napatakip na lamang ng tainga si Myra at nagmamadaling naglakad. Nakatanaw naman si Aling Belen at inaabangan ang pagbabalik ng kanyang anak habang karga-karga at hinehele ang bunso na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Ay anak, bakit ka tumatakbo? May humahabol ba sa'yo? Ayos ka lang ba? Nanay, nandun si Kuya Boyet. Tawag niya ako. Ayaw lapit Myra kasi bad siya. Di ba, nanay?
Oo anak, tama lang ang ginawa mo. Huwag na huwag kang lalapit sa lalaking yon. Nakabili ka ba ng gatas ni Bunso? Akin na anak, ako na magtitimpla at baka matapon pa. Nagugutom na itong kapatid mo. Bakas sa mukha ni Aling Belen ang pagkabahala. Kung pwede lang sana na huwag niyang palabasin ng bahay ang anak dahil maaaring malagay sa peligro ang buhay nito, lalo na sa mga walang hiyang lalaki na walang ibang alam gawin kundi ang magpakalulong sa bisyo at magpakalunod sa alak. Isang araw, habang nagluluto si Aling Belen ng kanilang hapunan, nagpaalam si Myra na maglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ayaw niya sanang payagan yun sapagkat hindi niya ito mababantayan, ngunit mapilit ang anak at umiiyak na yon. Minsan hindi ito maawat sa pag-iyak kapag hindi nasusunod ang kanyang gusto. Para mapatahan ay pinayagan na lamang ito ng kanyang ina. Sige anak, basta pangako mo sa akin na hindi ka lalayo. Naiintindihan mo ba ang nanay? Huwag matigas ang ulo, ha? Magagalit si nanay kapag hindi ka sumunod sa sinasabi niya. Maliwanag ba? Opo, nanay. Yehey! Labas na si Myra! Lumabas na ang dalaga at pumapalakpak pa habang patalon-talon sa sobrang tuwa. Sakto namang napadaan si Boyet sa harap ng bahay ni na Aling Belen at natanaw ng lalaki si Myra na naglalarong mag-isa habang sinusuklayan ang kanyang laruang manika. Psst! Myra, gusto mo ng candy? Halika, lumapit ka sa akin. Marami akong dala dito sa bulsa ko. Halika na! Nag-aalangan na lumapit si Myra kay Boyet dahil sa sinabi ng ina nito na masama ang lalaki. Ngunit nang makita niya ang candy, natuwa ang dalaga at agad na lumapit sa lalaki. Ang ganda naman ng manika mo. Kasing ganda mo, Myra. Pwede ko bang hawakan niyang laruan mo? Mula ulo hanggang paang tinitigan ni Boyet ang dalaga. Akmang hahawakan niya na sana ang buhok nito nang matanaw ni Aling Belen at dali-daling lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Hoy Boyet, layuan mo si Myra. Subukan mong lumapit ulit sa anak ko at makikita mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang lalapit sa kanya. Alam kong may binabalak ka masama kay Myra. Aling Belen naman, masyado naman marumi ang isip nyo. Wala naman akong ginagawa sa anak nyo At saka, mas lalong wala akong balak na masama sa kanya. Tigilan mo ako, Boyet. Alam kong hindi ka mapagkakatiwalaan. Binabalaan kita. Sa susunod na magtangka kang lumapit kay Myra, makakatikim ka sa akin. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Sige na anak, pumasok ka na sa loob. Patawa-tawa lamang si Boyet habang pinagbabantaan ni Aling Belen. Nang makita nito na seryoso ang muka ng babae sa kanyang sinasabi, umalis na lamang ang binata at nginitian pa ng nakakainsulto ang ginang na labis namang ikinainis ni Aling Belen. Hindi rin maiwasan na sisihin ni Aling Belen ang sarili na hinahayaan na maglarong mag-isa ang anak. Mas lalo niyang naalala ang kanyang asawa dahil nung nabubuhay pa yon, palagi niyang binabantayan si Myra. Hindi niya tuloy maiwasan na pumatak ang mga luha at malungkot dahil sa kanilang kalagayan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa mga anak ko, lalong-lalo na sa panganay ko. Ingatan niyo po siya at ilayo sa anumang kapahamakan. Danilo, asawa ko kung saan ka man naroroon ngayon. Lagi mong bantayan ang mga anak natin. Miss na miss ka na namin, lalong-lalo na ng panganay mo. Isang araw, nakatanggap si Aling Belen ng labada at pinapapunta ang babae sa bahay ng kanyang paglalabhan. Nakiusap naman siya kung pwedeng isama ang kanyang mga anak dahil walang magbabantay sa mga yon. Pumayag naman ang mag-asawa. Sa katunayan, nakakatulong din sa ina si Myra dahil marunong din siyang maglaba.
Sa bahay ng mag-asawang sina Edwin at Elsa, ikinabit niya ang malaking tela na ginagawang duyan ni Aling Belen para sa bunso nitong anak. At nang makatulog na ang sanggol, sinimulan na ng mag-ina ang paglalaba. Si Aling Belen ang nagsasabon ng mga damit, habang si Myra naman ang nagbabanlaw. Ayaw kasi ni Elsa na malabhan ang kanilang mga damit sa washing machine dahil ayaw niyang madaliin, lalong-lalo na ang kanyang mga panlakad. O anak, baka pagod ka na. Si nanay na lamang ang tatapos nito. Tulungan mo na lang ako mamaya magsampay. Sige na, magpahinga ka na. Bantayan mo na lamang ang kapatid mo at baka magising at mahulog sa duyan. Hindi po. Kaya pa ni Myra. Tulungan ko po kayo. Kawawa naman kayo kapag hindi tulong Myra. Ang bait talaga ng panganay ko, oo. Pakurot nga ako sa pisngi. Ang swerte naman ni nanay dahil may anak akong napakaganda, mabait at napakasipag pa. Isang matamis na ngiti at konting tawa ang itinugon ni Myra nang kurutin siya ng kanyang ina. Natuwa ang dalaga dahil nalagyan ng bula ang kanyang muka mula sa kamay ng kanyang nanay. Hindi nakatiis si Myra at pinaglaruan nito ang mga bula na nagmumula sa kanilang nilalabhang mga damit. Nanay talaga, gigil niyo naman si Myra eh. Nauwi na lamang sa tawanan at kulitan ang paglalaba ng mag-ina. Inabutan naman ng pagkain ni Elsa ang magnanay at natuwa si Aling Belen dahil sadyang mabait talaga ang kanilang ipinaglalaba. Binitawan muna nina Aling Belen at Myra ang kanilang labahin. Kumain muna sila saglit at pagkatapos ay agad silang bumalik sa kanilang ginagawa. Samantala, nakatanaw naman si Mang Edwin at malagkit na titig ang tinugon kay Myra na nooy nagsasampay ng kanilang nilabhang damit. Tinitigan ng lalaki mula paa hanggang ulo ang dalaga. Mababasa sa mukha nito ang pagnanasa sa maputi at bilugan na mga hita ng babae. Nakita naman ni Aling Belen ang ikinilos noon. May samanyakis naman pala itong asawa ni Ma'am Elsa. Kung makatitig para nang hinuhubaran si Myra. Mga lalaki talaga. Makakita lang ng maputing hita ay naglalaway na. Anak, ako na magsasampay dyan. Maupo ka na lang dito at tapusin mo na itong binabanlawan ko. Baka kasi matunaw ka na sa init ng katititig sa init ng sikat ng araw. Nakatuon ang tingin ni Aling Belen kay Edwin habang sinasabi ang mga salitang yun. Bigla naman sinara ni Edwin ang bintana kung saan siya nakadungaw. Nagmamadali ng tinapos ni Aling Belen ang kanilang ginagawa dahil sa kagustuhan na nitong makauwi. Hindi kasi siya komportable sa ganoong sitwasyon at hindi mawalang mag-alala para sa kanyang anak na si Myra. Pagkatapos mayabot ni Elsa ang bayad ay agad nang nagpaalam si Aling Belen. Habang karga-karga ang bunso at bitbit naman ni Myra ang ginamit nilang duyan. Sige po, ma'am. Aalis na po kami. Maraming salamat po. Ngumiti naman si Elsa habang si Edwin ay umiiwas ng tingin kay Aling Belen. Matalim na pagtitig ang itinugon ni Aling Belen kay Edwin na wari pinagbabantaan ang lalaki. Simula ng araw na yon, hindi na tinanggap ng babae ang labada ng mag-asawa para sa ikabubuti ng kanyang panganay na anak na si Myra. Naging matumal ang labada ni Aling Belen. Mabuti na lamang at mabait ang kapitbahay nitong mag-asawa na sina Emma at Mike. Ina-anak ni Mike si Myra. Simula nang mamatay ang asawa ng babae, malaking tulong sa kanila ang kanyang kumparing si Mike. Sa katunayan, kahit noon pa man na nabubuhay ang kanyang asawa, madalas na rin itong tumulong kapag sila ay naggigipit. Maraming salamat talaga dito sa bigas na ipinahiram mo, kumpare. Hamot
Kapag nakatanggap ulit ako ng labada, papalitan ko na lamang. Pasensya na, walang-wala talaga ako ngayon. Walang masyadong labada kaya mahina ang kita ko ngayon linggo. Ano ka ba naman, Mare? Huwag mo nang palitan yan. Tulong ko na lang yan sa inyo. Hindi ko naman maatim na hayaan kayong magutom. Kawawa naman ang mga anak mo kung hindi makakakain. Lalong-lalo na itong inaanak kong napakaganda. Ay, salamat talaga pare. Sobra-sobra na itong naitulong ninyo sa amin. Ipaglalaba ko na lamang kayo bilang kabayaran sa mga tulong nyo mag-asawa. Wag na, Mare. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa mga binibigay ko sa inyo eh. Pero kung mapilit ka sige. Sa katunayan, tambak na nga ang labahan namin. Itong si Emma kasi ay tinatamad ng maglaba. Nahihirapan na yatang magkusot at palaging iniindang sakit ng likod niya. Paalis na sana si Mike na napadaan lamang at iniabot ang bigas kay Aling Belen. Nang biglang lumabas si Myra, tinawag ng ina ang dalaga at pinagmamano sa kanyang ninong. Dahan-dahan namang lumapit si Myra habang pinipilipit ang buhok nito na nakatirintas at agad na nagmano sa lalaki. Napakaganda naman ng inaanak ko. Ay, sandali lang. Muntik ko na makalimutan. Meron nga pala akong ibibigay sa'yo. Oh, ito, Myra. Para sa'yo yan, ha? Wow! Chocolate! Tuwang-tuwa si Myra at pasayaw-sayaw pa habang papasok sa loob ng bahay. Habang hindi naman mawaglit ang tingin ni Mike sa kanyang inaanak. Habang nagdadalaga ang babae ay mas lalo itong gumaganda. Ikaw talaga, kumpare. Palagi mong ini-spoil yung inaanak mo. Bahala ka kapag nasanay yan. Mamumulubi ka kakabili ng mga tsokolate. Paborito niya pa naman yan. Minsan nga ay kinukulit pa akong bumili. Paano? Nasanay dun sa tatay niya. Hayaan mo na, Mare. Nag-iisa ko lang namang inaanak yan si Myra at natutuwa ako sa kanya. Napakabait na masipag pa. Masaya ako sa tuwing natutuwa ang inaanak ko. Alam mo na, nasasabik lang ako na magkaroon ng anak. Sa tagal ng pagsasama namin ni Emma wala pa. Hindi kami pinalad na magkaroon ng anak. Hindi na rin nagtagal at nagpaalam na si Mike sa kanyang kumaring si Belen. Walang tigil sa pagpapasalamat ang babae sa tulong na binibigay sa kanila ng kanyang kumpare. Isang araw ng linggo at tulad ng dati tuwing umaga ay nagsisimba ang mag-iina. Habang papauwi sa bahay ay nadaanan nila si Boyet na noon ay nag-iinom na naman sa may tindahan ni Aling Gloria. Ang ganda talaga ng anak nyo, Aling Belen. Sayang, kung wala lang siyang kondisyon sa pag-iisip ay matagal ko nang niligawan niyang si Myra. Pwede ba, Boyet? Tigil-tigilan mo nga ang anak ko. Kaaga-aga wala kang ibang magawa kundi ang maglasing. At kung nagkataon man, bakit sa tingin mo ba papayag akong ligawan mo ang anak ko? Ano mapapala sa iyo ni Myra? Ni kahit nga siguro pagligo hindi mo kayang gawin. Tingnan mo nga itsura mo. Sa tingin mo may babae bang magkakagusto sa iyo? Kung tulad mo lamang naman ang mapapangasawa, ay mas mabuti pang tumandang dalaga. Ba, sakit niyo naman yata magsalita, Aling Belen ah. Wala namang personalan, naliligo naman ako 2 beses pa nga 2 beses sa isang linggo. Napuno ng tawanan ang lugar kung saan nag-iinuman sila Boyet. Maging ang mga kaibigan nito ay hindi mapigilan na mapahalakhak. Ewan ko sa iyo, Boyet. Puro ka kalokohan. Sa susunod na pagtripan mo ang anak ko, malilintikan ka na talaga sa akin. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo, ha? Habang kinakausap ni Aling Belen si Boyet, nakatago naman sa kanyang likuran si Myra. Halata sa kanyang mga kilos na natatakot sa binata, kaya mas lalong nainis si Aling Belen sa lalaki. Pinandilatan saka umalis ang mag-iina habang naiwan na napakamot ng ulo ang binata. Napakasungit talaga nung aling yun. Nakakatakot kung magalit. Parang kayang pumatay ng tao. Kinabukasan, maagang gumising si Aling Belen para maaga ring masimulan ang kanyang paglalaba.
Nagluto muna siya ng kanilang agahan bago niya sinimulan ang kanyang gagawin. Sinamantala ng ina ang pagkakataon habang mahimbing pang natutulog ang kanyang mga anak, lalong-lalo na ang kanyang bunso. Mabuti na lamang at tulog na tulog pa ang bunso ko. Kailangan ko na magmadali nang sa ganun ay marami pa akong matapos na gawain. Tiyak na kapag nagising siya ay ilang oras na naman na magpapakarga. Mamaya ko na lamang gigisingin si Myra. Napasarap din ang tulog at, ay humihilik pa. Nakakatuwa talaga ang dalaga ko. Samantala, maaga namang nagising ang mag-asawang sina Mike at Emma. Habang nagkakape ang dalawa sa balkonahe, nabanggit ni Mike ang kalagayan ng mag-iina. Nasabi rin niya ang ginagawang pagtulong niya sa pamilya ni Aling Belen. Hindi rin nakaligtas kay Emma at binigyan ng mali siya ang pagtulong ng kanyang mister. Nauwi pa sa pagseselos ang babae na siya namang pinagtawanan ng lalaki. Ano ka ba naman, mahal? Para namang hindi mo ako kilala. Alam mo naman na mabait ako sa pamilya ni paring Danilo. Lalong-lalo na sa inaanak natin. Naaawa lang ako lalo na't maaga silang iniwan ni pare. Parang anak ng turing ko sa batang yun. Nakasimangot naman na tumango na lamang si Emma habang niyayakap ni Mike. Wala na rin nagawa ang babae kundi maniwala sa kanyang asawa. Dahil sa katunayan, wala naman talaga itong nakikitang dahilan para magselos. Mabait at responsableng asawa si Mike. Samantala, habang binababad ni Aling Belen ang kanyang mga labahin, ay siya namang bigla ang pag-iyak ng bunso nitong anak. Nagising naman si Myra at agad na hinanap ang kanyang ina. Anak, may tinimpla na akong gatas. Nasa may mesa. Pakibigay mo naman sa kapatid mo. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko para mamaya madali ko na lang itong sasabunin. Agad namang sinunod ni Myra ang utos ng kanyang ina. Kinuha niya ang bote na may lamang gatas at ibinigay sa kanyang kapatid. Ayaw dumede at hindi niya rin mapatahan yon. Nabahala si Aling Belen kaya minabuti nitong puntahan at suriin ang dahilan ng pag-iyak ng kanyang sanggol. Ipinunas sa kanyang suot na shorts ang mga bula sa kanyang kamay at agad na tumungo sa loob ng silid. Ay Diyos ko anak, inaapoy ka ng lagnat. Anong gagawin ko? Tarantang kinuha ni Aling Belen ang kanyang bag at binuhat ang kanyang bunsong anak. Nagmamadali palabas ng bahay habang karga ang bunso at hila-hila si Myra. Dumiretso sila sa bahay ni na Mike at humahangos pa ito ng malalim nang sila ay makarating. Si Myra naman hindi na nakapagsalita ngunit mababakas sa mukha nito na naguguluhan sa nangyayari. Napatayo naman sa kinauupuan si Mike nang marinig nito ang boses ng kanyang kumare. Tao po! Mike! Emma! Magandang umaga! Pagkarinig ni Mike sa boses ni Belen, agad itong tumungo sa pintuan at pinagbuksan ang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nababakas niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kumare. Oh, Mare, ano nangyari? Saan kayo pupunta? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, pare. Pwede ba akong makisuyo sa inyo mag-asawa? Pwede ko ba munang iwan dito si Myra? Kailangan ko lang dalhin sa ospital itong bunso ko. Ang taas ng lagnat niya eh. Mahihirapan kasi ako kapag sinama ko pa si Myra. Hindi ko naman pwedeng iwan mag-isa sa bahay. Alam mo naman ang kondisyon niya. Wala naman akong ibang pwedeng mapag-iwan sa kanya. Ay, ano ka ba naman, Mare? Sige na, lumakad ka na. Kami na ang bahala sa inaanak ko. Mag-iingat kayo, ha? Sige pare, salamat. Anak, dito ka lang muna sa ninong at ninang mo, ha? Tumango-tango na lamang si Myra. Kahit ganoon ang kondisyon ng dalaga, ay madali rin naman itong nakakaintindi. Habang kinakausap ni Mike si Myra, biglang natigilan sila nang marinig ang paggulo ng tiyan ng babae. Oh,
Ay mukhang nagugutom na yata ang inaanak ko Opo, nagugutom na po ako, Ninong. Gusto nang kumain ni Myra. Dahil napakaaga pa ng oras na yon ay hindi pa kumain si Myra kahit na makahigop man lamang ng kape, kaya ganoon na lamang ang gutom na kanyang nararamdaman. Halika sa kusina, kumain ka muna. Umupo ka rito. Sandali lang at ipagtitimpla kita ng gatas. Mukhang gutom na mga alaga mo dyan sa tiyan Alaga? May alaga po ako sa tiyan, Ninong. Paano po sila nakapasok dito sa tiyan ko? Napatawa na lamang ang lalaki at sinabing nagbibiro lamang siya. Dahil kung ipapaliwanag niya pa kay Myra ang sinasabi nito, baka abutin pa siya ng ilang oras bago maintindihan ng dalaga. Ipinaghain niya na lamang ang babae at pinagtimpla ng gatas na maiinom. Samantala, nakakunot noon naman ang asawa ni Mike habang pinagmamasdan ang magninong. Hindi na lamang ito umimik dahil alam niya na pagtatalunan lamang nila yon kung kokontrahin niya ang asawa. Hinayaan niya na lamang ang lalaki dahil nakikita niya naman ang saya sa mga mukha nito kapag nakakasama ang kanyang inaanak. Para kasing tunay na anak na kung ituring ni Mike si Myra. Sa kabilang banda, pagkababa ng tricycle na sinakyan ni Aling Belen ay tumungo na sila sa emergency room ng ospital at agad na pinatingnan ang kanyang anak. Mabuti na lamang at kaunti ang pasyente. Agad na naasikaso ng mga nurse na naka-duty ang kanyang bunsong anak. Kinailangan i-confine ang bata dahil sobrang taas ng lagnat nito. Pagkatapos malagyan ng swero ay tinurukan ng gamot para bumaba ang lagnat ng sanggol. Huwag na po kayong mag-alala, Nanay. Hindi naman po gaanong malala ang sakit ng anak nyo. Mabuti na lamang at naidala nyo agad sa ospital at agad na nabigyan ng gamot pampababa ng lagnat. Kailangan po muna namin siyang obserbahan ng ilang oras. Kung maayos naman po ang resulta ng lab niya, makakauwi rin po kayo mamayang hapon. Dahil sa sinabi ng nurse, natitiyak ni Aling Belen na gagabihin na siya ng uwi. Kaya minabuti nitong tawagan si Mike para ipaalam sa lalaki ang kanilang sitwasyon. Pare, pasensya ka na kung malaki ng abala ko sa inyo mag-asawa, ha? Baka gabihin kaming makauwi. Kailangan pa daw obserbahan ang bunso ko bago kami makalabas. Ikaw munang bahala sa inaanak mo, ha? Pasensya na talaga. Sobrang nahihiya na ako sa inyo, lalo na sa asawa mo. Pero wala talaga akong pwedeng ibang pagkatiwalaan na magbabantay kay Myra eh. Salamat ha. Pakisabi na rin kay Maring Emma. Mabait naman yan si Myra kaya hindi mahirap bantayan. Kailangan lang talaga may magtingin-tingin sa kanya. Baka lumabas ng bahay at pumunta sa kung saan. Ano ka ba naman, Mare? Huwag mo na intindihin yan. Di ba sabi ko naman sa'yo, handa kaming tumulong sa abot ng kaya namin mag-asawa. Tsaka, huwag mo nang alalahanin si Emma. Naiintindihan niya naman ang sitwasyon ninyo. Maraming salamat talaga sa inyo, pare. Kung wala kayo, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang hirap ng buhay kapag mag-isa ka lamang na nagtataguyod ng pamilya. Ano ba yan? Naiiyak tuloy ako. Pasensya ka na, pare. Naging emosyonal na naman ako. Ay, teka, nandyan ba si Myra? Pwede ko ba siyang kausapin? Ay, teka, sandali lang, Mare. Tatawagin ko lang, ha? Agad naman na lumapit si Myra at binigay ni Mike ang telepono sa dalaga. Hello, Myra, anak. Si nanay to. Diyan ka muna sa ninong mo, ha? Mamaya pang gabi makakauwi si nanay at si Bunso. Magpakabait ka sa ninong at ninang Emma mo, ha? Susundin mo mga sasabihin nila sa'yo. Huwag matigas ang ulo. Opo, Nanay. Oh, sige na. Ibigay mo ng telepono sa ninong mo. Mike, maraming salamat pare, ha? Dadaanan ko na lamang siya dyan mamaya pag pauwi na kami. Pagsapit ng tanghali, napansin ni Mike na mukhang naiinitan si Myra, kaya napagpasyahan nitong sabihan ang babae na maligo.
Inutusan ni Mike ang asawa na kumuha ng damit na hindi na ginagamit at ibigay kay Myra para pamalit sa kanyang suot. Sinabayan na rin niya ng tuwalya. Pinakiusapan pa ni Mike si Emma na kung pwede, siya na ang mag-asikasong magpaligo sa dalaga, ngunit tinaasan lang siya ng kilay nito at mukhang hindi sang-ayon sa kanyang sinabi. May gagawin pa ako, tsaka malaki na yan. Kaya niya na maligo mag-isa. Ano ka ba naman, Emma? Alam mo naman ang kalagayan niya. Kaya siguro hindi tayo nabibiyayaan ng anak dahil ganyan ang ugali mo. Kaya nakakahanga talaga si Belen. Paano niya kaya nakakayanan ng mag-alaga ng 2 anak? Nako, kung sakaling ikaw ang nasa sitwasyon niya, ay nako, ewan ko na lang kung anong gagawin mo. Napakunot noon na lamang at natahimik si Emma dahil wala naman siyang panalo sa kanyang asawa. Kaya para matapos na ang usapan ay tumigil na lamang ang babae at baka mauwi pa ang lahat sa pagtatalo. Inihagis niya ang dalang tuwalya at damit sa lalaki, sabay tumalikod na kaagad. Anak, Myra, eto ang damit at tuwalya. Kaya mo na bang maligo mag-isa? Nakangiti at tumango si Myra at mag-isang pumasok sa banyo para maligo. Samantalang umupo na lamang sa sala ang asawa ni Mike na si Emma at nanood ng TV. Nakisali na rin si Mike habang hinihintay na matapos maligo ang kanyang inaanak. Pagkatapos maligo ni Myra, kinuha nito ang nakasabit na tuwalya at pinulupot sa kanyang katawan, saka lumabas ng banyo at tumungo sa sala. Tapos na po akong maligo. Sabay na napalingon ang mag-asawa at napalunuklaway si Mike habang nakatingin kay Myra. Napatitig ang lalaki sa bilugan at maputing binti ng dalaga. Nakatulala at hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Nakuha ang kanyang atensyon nang sigawan ng asawa si Myra na magsuot na ng damit nang nahalata nito ang kanyang asawa na malagkit ang pagkakatingin sa dalaga. Anak, Myra, doon ka sa banyo magbihis. Sige na. Bandang 3:00 ng hapon, nagpaalam ang asawa ni Mike na aalis muna at pupunta sa parlor para magpagupit, habang ang asawa ay naiwan na nakikipaglaro sa dalaga. Hindi mapigilan ng lalaki na hindi titigan ang mga binti ng babae. Mula sa suot nitong maikling shorts at sando ay kitang-kita ang kaseksihan ng kanyang inaanak. Yun kasi ang binigay na damit ng asawa ni Mike dahil ganoon ang kanyang mga kasuotan. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ito tama. Parang anak ko na ang batang ito, pero bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Ay, siraulo ka talaga, Mike. Pati ba naman ang dalagang walang kamuwang-muwang pinagnanasahan mo? Ay, ang init. Bilang lambing sa kanyang inaanak ay naisipan nitong magpamasahe. Pinahilot niya ang kanyang likod dahil madalas ito ang sumasakit sa kanya. Agad naman sumunod ang dalaga. Abay, hindi lang pala maganda at sexy ang inaanak ko. Magaling din pala magmasahe. Tuwang-tuwa naman ang dalaga sa papuri ng kanyang ninong. Nung mga oras na yon, mas lalong hindi mapigilan ni Mike ang sarili na titigan ang nakakaakit na katawan ng dalaga. Akmang hahawakan niya na sana ito nang biglang tumunog ang pinto sa pagpasok ng kanyang asawa. Nagpatuloy pa rin sa pagmamasahe si Myra sa kanyang ninong at tumigil lamang ito nang tumayo na ang lalaki para salubungin ang asawa at kumustahin ang kanyang lakad. Binaling niya na lamang ang panggigigil sa kanyang asawa na sinundan niya sa kanilang kwarto para magbihis. Makalipas ang ilang oras, nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makalabas sina Aling Belen ng ospital at dumiretso ito sa bahay ng kanyang kumpare para sunduin na ang panganay na anak na si Myra. Tao po,
Magandang gabi, Emma. Mike? Oh, Mare, ay butit nakalabas na kayo ng ospital. Kumusta ang bunso mo? Magaling na? Tuloy ka muna, Mare. Ay, salamat pare. Ito maayos na rin ang lagay ng anak ko. Nawala na ang lagnat niya. Susunduin ko na pala si Myra. Teka, nasaan pala siya? Eh, sakto. Katatapos lang namin kumain. Nandoon sa kusina, naguhugas. Napakasipag naman pala talaga ng inaanak ko. Sabi ko nga, huwag na maghugas kasi baka mabasa pa siya pero mapilit eh. Eh, sandali, tatawagin ko lamang. Maupo ka muna, Mare. Baka gusto mo munang kumain. Ay, wag na pare. Salamat na lamang. May binili na rin ako ditong pagkain namin. O siya, sige. Sandali lamang at tatawagin ko si Myra, ha? Pagkatawag ni Mike kay Myra, patakbo itong tumungo sa kinaroroonan ni Aling Belen at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ng ginang na makita ang itsura ng kanyang anak. Muntik niya nang hindi makilala ang dalaga. Eh, pasensya ka na, Mare. Wala kasing dalang damit si Myra, kaya yan ang pinasuot ko. Kanina naligo at init na init. Pinaglumaan niya ng asawa ko. Alam mo naman yung babaeng yun, mahilig sa mga ganyan damit. Napangiti na lamang si Aling Belen. Mas lalo kasing lumitaw ang ganda ng katawan ni Myra sa kanyang suot. Ngunit iniiwasan ng ina ang ganoong pananamit dahil nilalayo niya sa mga matang mapagnasa ang kanyang dalaga. Kaya mahabang palda at bestida lamang ang madalas na ipinapasuot niya rito. Paano ba yan pare? Hindi na kami magtatagal. Maraming salamat ha. Pakisabi na lamang kay Mare. Tutuloy na kami. Salamat ulit. Pasensya na sa istorbo. Wala yun, Mare. Sino-sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Basta pag may kailangan ka, huwag ka lang mahiya magsabi. Siya, sige na at lumalalim na ang gabi para makapagpahinga ka na rin. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Aling Belen, kaya halos ilang minuto lang ang nakalipas ay narating na nila ang kanilang tahanan. Pagkatapos mag-asikaso at kumain ay agad na rin silang nagpahinga dahil halos maghapon na napagod si Aling Belen sa pagbabantay sa kanyang anak sa ospital at dala na rin ng sobrang init kaya halos kahit nakaupo lang siya maghapon ay pagod na pagod ang buo niyang katawan. Samantala, habang nakahiga na sa kama ang mag-asawang Mike at Emma, hindi mawaglit sa isipan ni Mike ang itsura ni Myra nang lumabas yun sa banyo na nakatapis ng tualya. Halos sa tuwing ipipikit nito ang kanyang mga mata ay nakikita niya ang itsura ng kanyang inaanak. Mas lalong sumidhi ang kanyang pagnanasa kay Myra. Ay, ano ba tong naiisip ko? Makatulog na nga lang. Baka kung saan pa mapuntang kalikutan ng utak ko. Mike, may kausap ka? Parang nagsasalita ka na yatang mag-isa. Huwag mo sabihin na nananaginip ka. Eh, hindi ka pa naman natutulog. Kanina ka pa hindi mapakali dyan, Wala, may naalala lang ako. Sige na, matulog na tayo. Kinaumagahan, pagbukas ng bintana ni Aling Belen ay bumungad sa kanya si Boyet na nooy napadaan at pasuray-suray na pasilip-silip sa kanilang bahay na wari mo ay mayroong hinahanap. Mukhang papauwi pa lamang ito at inabot na ng umaga sa kakainom at lasing na lasing. Mabilis na kinuha ni Aling Belen ang anirola at sabay na sinaboy ang laman kay Boyet na halos humaba na ang leeg sa kasisilip sa may bintana. Saktong tumama ito sa muka ng lalaki at nahimasmasan nang maamoy ang ihi na sumambulat sa kanyang muka. Ay, lintik, anong... Aling Belen naman, bakit niyo naman ako sinabuyan ng ihi niyo? Ang panghi! Mukhang amoy ihi ng matanda. Sabagay, matanda na nga pala kayo. Yan ang bagay sa'yo. Kaya aga-agay naninilip ka. Wala ka na talaga matinong gawain. Sa susunod na gawin mo ulit yan, hindi na ihi ang isasaboy ko sa'yo. Hahabulin na kita ng itak na lintik ka. Umalis ka na at makakasira ka ng araw. Aling Belen naman, wala naman ako masamang gagawin. Pauwi na ako't napadaan lang dito, tapos... Ay nako,
huwag ka na magpaliwanag. Umalis ka na at baka nakikita mo tong hawak ko? Ha? Ano? Isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkasakit ang asawa ni Mike, dahilan para matambak ang kanilang labahan. Hindi rin yon maasikaso ng lalaki dahil abala ito sa kanyang trabaho. Kaya naisipan niya na makiusap kay Aling Belen na kung pwede ay ipaglabas sila. Ay, ano ko ba naman pare? Pwedeng-pwede, para kahit papaano ay mabayaran ko naman ang mga tulong na ibinibigay mo sa amin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Aling Belen at agad na pumunta kasama ang dalawang anak sa bahay ng kanyang kumpare na si Mike. Nung araw ding yun, hindi pumasok sa trabaho ang lalaki para alagaan ang kanyang asawa. Agad na sinimulan ng mag-ina ang paglalaba. Habang nagsasampay si Myra ng mga naunang natapos ng kanyang ina, basang-basa ang damit nito na halos dumikit na sa kanyang katawan ang suot na damit na lalong nagpalitaw sa kanyang kaseksihan. Ilang oras lang natapos na ang mag-ina sa paglalaba. Nang iabot ng kanyang kumpare ang bayad ay tumanggi si Aling Belen na kunin ang pera. Sige na, Mare, tanggapin mo na ito, kahit pambili ng gatas ng bunso mo. Nakakahiya naman sa'yo. Ito na nga lang sanang alam kong paraan para makabayad sa mga tulong mo ay. Tapos, binabayaran mo pa ako. Ano ka ba naman, Mare? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na yung isipin? Huwag ka mag-alala, balang araw ay mababayaran mo rin ang mga naitulong ko sa inyo. Baka nga mas higit pang maibigay mo sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi, wala yun. Sige na, tanggapin mo na ito. Pinagpaguran nyo naman ito kaya wala kang dapat ikahiya. O siya, aakyat na ako sa taas at pakakainin ko na si Emma. Pakisarado na lamang ang pinto pag alis nyo, Mare, ha? Isang malaking palaisipan kay Aling Belen ang sinabing yon ng kanyang kumpare. Hanggang sa makauwi sila ng bahay ay hindi niya pa rin lubos maisip ang gustong iparating ng kanyang kumpare. Hindi niya nalang pinansin at nakalimutan niya na rin ang bagay na yon nang mabaling ang kanyang atensyon sa pag-asikaso ng kanilang tanghalian. Myra, magbihis ka na anak at basang-basayang damit mo. Pagkatapos mo magbihis, pumunta ka na dito sa kusina. Maya-maya ay kakain na tayo. Sige po, nanay. Magbibihis na po si Myra. Saglit lang po, ha? Makalipas ang isang linggo, halos napapadalas na pinapapunta ni Mike si Myra sa kanilang bahay para magpamasahe. Maging ang asawa nitong si Emma ay nagpapamasahe na rin sa dalaga. Hindi naman tumanggi si Aling Belen dahil malaki ang tiwala niya sa mag-asawa. Sinusundo at hinahatid ng lalaki ang dalaga sa tuwing gusto nitong magpamasahe. Tuwang-tuwa naman si Myra dahil palaging may pagkain na ibinibigay sa kanya ang kanyang ninong, lalo na ang kanyang paboritong tsokolate. Tuwang-tuwa at pumapalakpak pa si Myra habang ibinibida sa kanyang ina ang kanyang mga tsokolating dala. Natutuwa naman si Aling Belen dahil kahit papaano ay napupunan ng kanyang ninong ang pangungulila nito sa kanyang ama. Isang araw, kumakagat na ang dilim. Papauwi pa lamang ng bahay si Mike. Medyo nakainom ang lalaki at pasuray-suray. Nang mga oras ding yon ay papauwi na rin si Myra galing sa tindahan. Nagpumilit ang dalaga na lumabas at bumili ng gamot para sa kanyang ina na masakit ang ulo. Oh, Myra, anong ginagawa mo dito sa labas? Gabi na at bakit mag-isa ka lang? Masakit po ang ulo ni nanay, kaya pinili po siya ng gamot ni Myra. Nang mga sandaling yun, dahil sa impluensya ng alak, ay nanariwa sa ala-ala ni Mike ang mga araw na napapakagatlabi siya
nang masilayan ang kaakit-akit na binti ng dalaga. Biglang may kung anong masamang hangin ang bumulong sa kanyang mga tainga na gawin ang isang bagay na ikapapahamak ng dalaga. Sumama ka sa akin, Myra. May pupuntahan tayo. Mabilis lang tayo. Saan po tayo pupunta, Ninong? Hahanapin ako ni Nanay. Hindi yun. Mabilis lang naman tayo. Pangako yan. Madami dun tsokolate. Hindi ba? Paborito mo yun? Dahil sa narinig ng dalaga, hindi na ito nag-usisa pa at sumama na sa kanyang ninong Mike. Medyo madilim na ang paligid kaya wala nang masyadong tao sa labas, kaya't walang nakakita sa kanila. Dinala ni Mike ang babae sa isang abandonadong bahay. Ano pong gagawin natin dito, Ninong? Nasaan po tayo? Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Sige ka, may kaagaw ka na sa tsokolate. Hindi mag-iingay si Myra. Zipper ko bibig ko, Ninong, tulad nito. Yan, ganyan nga. Masunuri naman talagang napakaganda kong inaanak eh. Ilang sandali pa, nagsimula ng hawakan ni Mike ang mga binti ng dalaga. Pilit nung itinataas ang paldang suot ni Myra at naramdaman noon ang pagdampi ng mga palad ng kanyang ninong kaya napaatras yun. Ha? Ninong, ano pong ginagawa nyo? Uuwi na, Myra. Natatakot na po si Myra. Mamaya na, maglalaro muna tayo. Tagu-taguan. Magtago ka, tapos hahanapin kita. Ha? Ayaw ni Myra. Madilim dito, Ninong. Uuwi na po si Myra. Akmang tatakbo na sana si Myra papalabas nang biglang hablutin ni Mike ang buhok nito. Nasaktan ng babae, dahilan para siya ay umiyak. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Ikaw naman kasi, iiwan mo mag-isa si Ninong. Ayaw mo yatang makipaglaro kay Ninong eh. Patuloy niyang pinapakalma sa pag-iyakan dalaga habang hinimas-himas nito ang kanyang buhok. Samantala, napabangon sa pagkakahiga si Aling Belen nang mapansin na hindi pa dumarating ang kanyang anak. Bigla siyang kinabahan at bumilis ang pintig ng kanyang dibdib. Mabigat man ang kanyang ulo ay pinilit nitong lumabas para hanapin ang kanyang anak. Nagkataon naman na mahimbing nang natutulog ang kanyang bunso, kaya nagmadali siyang puntahan sa tindahan ang dalaga. Baka sakali na nandoon pa yon. Abay, kanina pa umuwi si Myra ah. Bakit? Wala pa ba sa bahay ninyo? Yun nga ang ipinagtataka ko. Halos mag-iisang oras na siya simula nung umalis sa bahay. Saan kaya pumunta ang batang yon? Ay, sige po at babalik na muna ako sa bahay baka sakaling nakauwi na siya. Bumalik na lamang ng bahay si Aling Belen. Nagbabaka sakali na nandoon na si Myra. Ngunit mas lalong tumindi ang kanyang kabang nararamdaman nang makalipas ang ilang minuto ay wala pa rin yon. Nakisuyo siya sa kanyang kapitbahay na bantayan muna ang kanyang bunsong anak at hahanapin niya ang nawawalang si Myra. Samantala, Ayaw ko. Sasaktan ako. Huwag po, Ninong. Shh! Huwag ka nang umiyak. Madali lang naman tong gagawin ko sa'yo. Huwag kang malikot para hindi ka masaktan. Magagalit si Ninong. Sige ka. Ang bango-bango naman talaga ng inaanak ni Ninong. Napakaganda mo talaga, Myra. Hindi man lamang nakapanlaban ang dalaga at naisagawa ni Mike ang masamang balak nito sa kanya. Halos mawalan ng malay si Myra dahil sa sakit na nararamdaman sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maging ang kanyang mga binti ay hindi niya rin maigalaw. Ba't ka, Ninong? Sinaktan mo, Myra.
Sumbong kita kay nanay. Huwag mong tatangkain na magsumbong sa nanay mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Lalo na yung bunso mong kapatid. Naintindihan mo ba ako? Samantala, hindi magkamayaw sa paghahanap si Aling Belen. Halos lahat ng tao na kanyang nakasalubong ay napagtanungan niya na, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanyang anak. Diyos ko, nasaan na ba ang batang yon? Wala naman sana masamang nangyari sa kanya. Anak, Myra, kung nasan ka man ngayon, anak ko, umuwi ka na. Sinubukan ni Aling Belen na humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Naghiwa-hiwalay ang mga yon sa paghahanap sa nawawalang si Myra. Makalipas ang ilang oras, nagpasya na munang umuwi ng bahay si Aling Belen. Nagbabaka sakali na sa mga oras na yon ay nakauwi na ang dalaga. Nang makarating siya ng bahay, biglang nanlumo ang babae nang makita ang anak na magulo ang buhok at napakadungis ng itsura. Hindi niya na rin ininda ang kanyang sakit ng ulo dahil nangibabaw na sa kanya ang pag-aalala para kay Myra. Diyos ko, anak ko, saan ka magaling? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Anak, magsalita ka! Wala ni isang salita na lumabas sa bibig ni Myra. Agad na pumasok yon sa loob ng kwarto. Nakatulala at nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Tumutulo ang luha habang nilinisan ni Aling Belen ang madungis na katawan ng dalaga. Pinalitan niya rin ang suot na damit noon at palda. Nanginginig ang kamay ni Aling Belen nang makita ang dugo sa pribadong kasuotan at kulay puting palda ng dalaga. Hindi maaari. Sino may gawa nito sa iyo, anak ko? Hayop! Mapapatay ko siya! Anak, patawarin mo si nanay! Patawarin mo ko! Nang gabing yon, tumungo sa bahay nila ang ilang opisyal ng barangay at nagpasalamat naman si Aling Belen sa tulong at pagmamalasakit ng mga yon. Pinili niya munang ilihim ang nangyari sa kanyang anak. Naiiyak na hinihimas ang buhok ni Myra na noon ay natutulog na. Basa pa rin ang mga pilik mata dahil sa matinding takot. Lalo lamang nag-alala ang kanyang ina nang nilagnat ang dalaga. Kinaumagahan. Anak, tumingin ka kay nanay. Alam kong natatakot ka, pero makinig ka sa akin. Nandito ako. Tutulungan kita. Sino ang... Nanay! Ayaw! Papatayin niya! Papatayin niya tayo, nanay! Anak, hindi totoo yan. Tinatakot ka lamang niya. Sige na, sabihin mo na ang totoo. Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis at tutulungan nila tayo. Sakit, nanay. Masakit po. Pilit niya ako, nanay. Umiiyak ang dalaga habang tinuturo ni Myra ang maselang parte ng kanyang pagkababae. Parang dinudurog ang puso ni Aling Belen dahil sa nangyari sa kanyang panganay na anak. Hindi na yon pinilit pa ng ginang dahil mas lalo lamang yung mahihirapan at matatakot. Sa pagkakataong yon, isa lang ang pumasok sa utak ni Aling Belen na maaaring gumawa noon sa dalaga. Si Boyet, ang tanging naiisip niya na may masamang motibo sa kanyang anak. Nagngingit-ngit na pinuntahan ni Aling Belen ang bahay ni Boyet. Sinipa niya ang pinto
at dumiretso sa makalat na kwarto ng binata. Hinila niya pa ang paa at nahulog yon sa katring kanyang kinahihigaan. Pinagsasampal at kanyang sinakal ng buong lakas. Hayop ka! Walang hiya ka! Rapist ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko! Hindi ka na naawa sa kalagayan niya! Masahol ka pa sa hayop! Binaboy mong anak ko! Papatayin kita! Hindi ko po alam kung anong binibintang niyo sa akin, Aling Belen. Kahit ganito ako, tambay at lasinggero, hindi ko naman magagawa yan. Malinis po ang konsensya ko. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam kong hindi ka naman naaamin sa kasalanan mo. Ngunit ito ang tatandaan mo. Hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang pambababoy mo sa anak ko. Magbubulok ka sa bilangguan. Ayoko po. Hindi nga po ako. Hindi ako pwede makulong. Ayoko. Aray ko. Boyet, hayop ka. Bumalik ka dito. Hindi mo pwedeng takasan ang ginawa mo sa anak ko. Sige, tumakbo ka kahit saan mo magusto. Pero sisiguraduhin ko na hindi mo matatakasan ang kasalanan mo. Kahit sumuot ka pa sa maliit na butas, hindi ka makakaligtas. Ipinapangako ko yan. Ipinapangako ko. Makalipas ang isang araw, naging usap-usapan na ang biglang pagkawala ni Boyet sa baryong yun. Siguro may malaking pinagkakautangan kaya nawala. Ay naku, sinabi mo pa. Halos lahat ng tindahan dito ay inutangan nun ng alak. Siguro ay walang pambayad kaya ayun, tumakas nang wala sa panahon. Ang loko talaga ng binatang yun. Pinabayaan naman kasi ng tatay niya, palibasa may bago ng pamilya. Samantala, maagang tumungo si Mike sa bahay ni na Aling Belen. Nakangiti at may dala pang almusal. Salamat dito, pare. Mukhang malungkot ka yata. May problema ba? Si Myra, kumusta siya? Nasa kwarto niya. Pare, may problema ako. Ang totoo may walang pusong gumahasa sa anak ko. Si Boyet. Natitiyak ko na siyang gumahasa kay Myra. Si Boyet? Teka, sigurado ka ba? Hayop na yun Oo, sigurado ako. Kinumpronta ko siya, kaya lang ay nakatakas siya. Anong plano mo ngayon? Sa estado ng buhay namin ngayon, kapag nagsampa ako ng kaso laban sa hayop na yon, posibleng matagal pa ang proseso. Isa pa, kami rin ang mahihirapan lalo na't... Pwede ko naman kayong tulungan. Sabihin mo lang. Huwag na pare, ako nang bahala. Ako ang magbibigay ng katarungan sa nangyari kay Myra. Pwede ko ba siyang makita at makausap? Tumango naman si Aling Belen at iginiya papunta sa kwarto ng kanyang anak ang kanyang kumpare. Bigla namang umiyak ang anak na noon ay nakalagay sa kuna sa sala kaya naiwang mag-isa ang lalaki sa kwarto ni Myra. Hinawakan ni Mike ang muka ng dalaga at marahang hinagkanyon, sabay tinakpan ng bibig. Dahan-dahang iminulat ni Myra ang mata at nanginig ang buo niyang katawan, sabay na paluha nang makita ang muka ng kanyang ninong. Huwag kang sisigaw. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sasaktan Nandito ako para ipaalala sa'yo kung anong mangyayari kapag nagsumbong ka sa nanay mo o sa kahit na sino. Muli pa nung hinagkan ang mapupulang labi ng dalaga bago lumabas ng kwarto. Mare, tulog na tulog pa. Sa susunod na lang. Ay, nanlalambot ako sa nalaman ko. Wala man ako sa posisyon para pangunahan ka pero sa totoo lang, mapapatay kong hayop na Boyet na yon. Dapat sa kanya makulong. Nagpatuloy sa pakikipag-usap si Aling Belen habang isinasayaw-sayaw ang kanyang bunsong anak. Maya-maya, nagpaalam na ang lalaki na uuwi sa kanilang bahay. Nang makatulog ang sanggol ay muling pinahigayon sa kuna. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto ni Myra ang kanyang ina. Nanay! Nanay! Tulong!
Nanay ko! Anak, ayos ka lang? Nananaginip ka ba? Shh! Tahan na! Nandito na si nanay. Huwag ka nang umiyak. Lalo lamang bumigat ang loob ng ginang dahil sa trauma na pinagdadaanan ng kanyang anak. Buong araw ay pinag-iisipan niya kung anong dapat niyang gawin upang maipaghiganti ang noon ay tila wala pa rin sa sarili na si Myra. Pagkagat ng dilim, tumungo sa isang silid ng kanilang bahay si Aling Belen, kung saan nakatambak ang mga bagay na hindi na nila ginagamit. Sa isang lumang kahon kung saan nakasilid ang mga kagamitan sa pambabarang, isa-isa niyang kinuha at napaubo pa siya nang malanghap ang mga alikabok. Halos 1 dekada na mula nang itinago niya ang mga yon. Inaantay ng ginang na sumapit ang 6:00 ng gabi bago simulan ng ritual ng pambabarang. Maagang pinatulog ng babae ang kanyang mga anak nang sa gayon ay maisagawa niya ng maayos ang kanyang ritual. Sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan, ipinag-uutos ko na parusahan ng taong walang awang humalay sa aking anak. Matinding sakit ng ulo ang kanyang mararamdaman. Hindi siya patutulugin ng kanyang konsensya. Sa bawat pagbaon ng karayom sa manikang ito ay ang nakakabaliw na sakit. Mawalan ng buhay at unti-unting bumalik sa pagkabata ang iyong sandata. Labis na sakit ang mararanasan ng taong ito, higit pa sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Higit pa sa pasakit na ginawa mo sa anak ko. Lulunurin ka ng takot at konsensya hanggang sa tuluyang mawala sa sarili at mamatay ka ng lintik ka. Samantala, sobrang alinsangan ang naramdaman ni Mike. Sa katunayan ay naligo pa yon pagkatapos maghapunan. Pagkahiga ay nagpaikot-ikot lamang yon sa kanyang higaan at hindi pa rin mapalagay. At sa tuwing pinipikit nito ang kanyang mga mata, ay mukha ni Myra na labis ang pagmamakaawa ang kanyang nakikita. Napapahawak rin siya sa puson dahil sa sobrang pananakit noon na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Maya-maya pa, nagising si Emma nang sumigaw ng malakas ang kanyang asawa. Aray! Parang tinutusok ng karayom ang ulo ko at ang puson ko. Ano bang nangyayari sa akin? Emma, tulungan mo ko! Taranta namang tinulungan ni Emma ang kanyang asawa, ngunit hindi nito alam ang kanyang gagawin. Lalo na nang makita nito na halos inuuntog na ni Mike ang ulo sa pader at namimilipit na yon dahil sa sobrang sakit. Kumuha ng gamot sa sakit sa ulo si Emma at pinainom ang kanyang asawa. Hindi naman tumalab ang gamot, sa halip mas lalo pa yung lumala. Nakatulog na lamang yon sa kakaiyak. Kinaumagahan, nagising si Aling Belen dahil sa tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Kasama nun ang matalik niyang kaibigan. Napakunot noo siya, sabay hinawakan ang muka ni Boyet at ang kamay noon. Wala man lamang yung bakas ng kanyang pambabarang. Aling Belen, pasensya na po kung tinakbuhan ko kayo noong nakaraan. Natakot po kasi ako eh. Pero handa po akong patunayan sa inyo na hindi talaga ako ang gumahasa kay Myra. Kasama ko po kahapon si Louie. Maniwala po kayo sa akin. Totoo po yun, Aling Belen. Crush niya po talaga si Myra, pero hindi niya naman po magagawa yung sinabi ninyo. Gago lang po yan, pero takot naman po yan makulong. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Hindi siyang nakatanggap ng sumpa. Ibig sabihin, sige na, makakaalis na kayo. Siguraduhin mo lamang na nagsasabi ka ng totoo. Tandaan mo, nakakamatay na ang pagsisinungaling ngayon.
Tumango-tango na lamang ang dalawa at papaalis na sana yun nang biglang, Kaya ko pong humarap sa anak nyo para patunayan na hindi po talaga ako ang... Ay, lintik! Sinabi ko nung umalis na kayo. Pinapaalis ka na nga eh. Humihirit ka pa. Teka lang ha. Gusto mo bang nasa na ba yung arinola ko? Ay, naku po Diyos ko! Halika na! Dalian mo, Louie! Baka malason tayo dyan! Sige po, alis na po kami! pagkaalis ni Boyet at ng kanyang kaibigan ay sinundan pa sila ng tingin ni Aling Belen habang nag-iisip at medyo naguguluhan. Dinampot niya ang walis tingting at tumungo sa labas ng kanilang tarangkahan. Maya-maya, natanawan niya ang mga taong nagkukumpulan mula sa di kalayuan. Nilapitan sila ng ginang at nagbubulungan pa ang mga yun habang nakatanaw sa bahay nila Emma. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo sa bahay ni Emma? Abay, oo. Ang sabi ng kapitbahay kong albularyo ay mukhang binabarang daw. Ay, nakakatakot. Binabarang? Sino? Paano niya nasabing may kakaibang sakit ang dumapo kay Mang Mike at nakakaawa na raw ang itsura? Hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Aling Belen. Pinipilit nitong pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Bakit kay Mike dumapo ang barang na ginawa niya? O nagkataon lamang na dinapuan din ito ng sakit? Para makasiguro ang babae, minabuti niyang puntahan sa bahay ang lalaki para matiyak kung tama nga ang kanyang hinala. Nang makapasok siya sa bahay ni Mike, ay paalis na rin ang mga taong naroon. Nanlaki ang mga mata ni Aling Belen nang makita niya ang kalagayan ng kanyang kumpare. Hayop ka! Ikaw ang gumahasa sa anak ko! Anong pinagsasasabi mo, Mare? Bakit mo naman sa akin binibintangan nangyari sa anak mo? Alam mo naman na parang anak ko na si Myra at hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Siguraduhin mo nagsasabi ka ng totoo dahil nasisiguro kong sarili mong kasinungalingan ang tatapos sa buhay mo. Pinaghahampas naman ni Emma ang asawa niya nang marinig ang mga sinabi ni Aling Belen. Mariin namang itinatanggi yun ni Mike at pinipilit ang kanyang asawa na huwag maniwala. Naguguluhan ng sobra si Aling Belen. Nagmamadaling umalis at umuwi ng bahay. Pagdating sa kanyang bahay ay mahinahon niyang kinausap ang anak at pinaamin kung ang ninong Mike nito ang gumawa noon sa kanya. Panginginig at pag-iyak lamang ang itinugon ng dalaga na isa lamang ang nais ipahiwatig. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ang humalay sa kanyang anak. Samantala, labis ang kaba na nararamdaman ni Mike dahil natitiyak niya na nabisto na siya ng kanyang kumare. Nagngingit-ngit sa galit habang nakakuyom ang kamao na bumalik si Aling Belen sa bahay ni Mike at isang malakas na sampal ang kanyang pinakawalan. Hayop ka! Paano mo to nagawa sa inaanak mo? Itinuring ka niyang ama tapos ikaw lang din pala ang sisira ng buhay niya. Wala kang puso. Hindi kita mapapatawad. Demonyo ka! Magdurusa ka! Teka, sandali. Patawarin mo ko, Belen. Hindi ko naman sinasadya. Lasing ako noon at hindi ko alam ang ginagawa ko. Pinagsisisihan ko na nagawa ko. Patawarin. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, saan ka kumukuha ng lakas ng loob na humingi ng tawad? Ito ba ang sinasabi mong kabayaran sa lahat na naitulong mo sa amin? Ito ba? Pues, ngayon pa lamang. Gusto kong itatak mo dyan sa kukote mo na maniningil din ako sa kasalanan mo. Gulat na gulat si Emma sa kanyang mga natuklasan. Napahagulhol na lamang yun at hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Lumuhod pa yon at nakiusap kay Aling Belen. Itinulak siya ng ginang sabay dinuraan ang mag-asawa bago yon umalis ng bahay. Pagsapit ng gabi, muling nagsagawa ng ritual ang ginang.
Lumakas ang hangin at may usok na kulay itim ang bumalot sa isang silid kung saan niya isinasagawa ang ritual. Maya-maya, pagkatapos bumulong sa hangin, ang usok ay unti-unting lumabas patungo sa bahay ng mag-asawang sina Mike at Emma. Ganyan nga. Ngayon, mas lalo mong mararamdaman ang puot at paghihiganti ko. Nasa aking mga kamay ang hustisya para sa aking anak. Buhay mo kapalit ng sinira mong buhay ng inosenteng bata. Hindi mo matatakasan ang kasalanan mo dahil nalalapit na ang iyong katapusan. Samantala, Aray, bakit hindi ako makaiihi? Teka, anong nangyayari sa kargada ko? Emma, yung ano ko, tingnan mo, wala na. Bakit ang liit-liit na nito? Ang kamay ko, teka, ano to? Butas-butas at may mga uod, may uod. Aray ko, Belen, tama na, patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na nagawa ko. Tigilan mo ng pagpaparusa sa akin. Alam kong ikaw ang bumabarang sa akin. Maawa ka. Tama na. kahit galit si Emma sa kanyang asawa, ay nangibabaw pa rin ang awa nito. Kaya minabuti niyang dalhin yon sa isang magaling na albularyo para ipagamot. Labis ang galit ng taong gumawa nito sa iyo. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Pero susubukan kong kontrahin siya sa abot ng aking makakaya. Gawin niyo po ang lahat para gumaling ako. Handa ako magbayad kahit magkano. Basta mabuhay lang po ako at bumalik sa normal itong... Gamit ang benditadong kwintas, umusal ng panalangin ang matandang albularyo at gamit ang bahagyang pinainitang bagay na yari sa bakal, dahan-dahan yung idinampi sa maselang bahagi ng parte ng kanyang pagkalalaki. Napapahiyaw naman sa sakit ang lalaki sa bawat pagdampi noon. Ganoon din ang ginawa sa bawat nagnanaknak na mga butas, kabilang ang kamay niya. Kasabay ng pagpapausok at orasyon ay nagsilaglagan isa-isa ang mga uod mula sa kanyang mga sugat. Ito'y pansamantalang lunas lamang. Hanggat hindi binabawi ng mambabarang ang sumpa, hindi ka tuluyang gagaling. Natitiyak ko na kahit humingi ka sa kanya ng tawad ay hindi ka patatawarin. Sukdulan ang galit sa puso ng taong ito. Pero kailangan mong subukan ng paulit-ulit. Pakasakaling magkaroon ng puwang sa kanyang puso ang kapatawaran. Sa bisa ng orasyon ng manggagamot, naibsan ang sakit na nararamdaman ni Mang Mike. Kaya kahit hindi man siya gumaling, ay nagpapasalamat pa rin yon sa albularyo. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang nanunumbalik sa dating laki ang kanyang sandata. Nawala man ang ilang mga uod, ngunit naroon pa rin ang napakaraming sariwang sugat at butas-butas sa kanyang mga palad. Nang makauwi ng bahay ang mag-asawa, agad na nakatulog si Mike sa sobrang antok na kanyang naramdaman. Halos pangalawang gabi niya na rin yon na walang maayos na tulog. Samantala, nababatid kong humingi ng tulong ang walang hiyang lalaking yon. Akala mo ba kaya mong basta-basta na lamang mapawalang bisa ang sumpa ko? Kalokohan yon! Kinagabihan, muling nagsindi ng itim na kandila si Aling Belen. Lumuhod at binuka ang kanyang mga kamay, sabay nag-usal ng kakaibang mga salita. Kasabay ng malakas na hangin ay ang nakakakilabot na halakhak na pinakawalan ng ginang. Sa kabilang banda, halos ilang oras pa lamang na nakakatulog si Mike, ngunit nagising na naman ito na humahangos dahil sa paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang panaginip
ang isang bruhang mambabarang na nakakasindak at nakakabingi ang boses, at sinabayan pa ng matinding sakit ng kanyang ulo at puson. Halos maglupasay na ito sa sahig dahil sa hindi na nito makayanan ang kanyang nararamdamang sakit. Aray, tama na, tigilan mo na ako. Parang awa mo na, Belen. Kung gusto mo, patayin mo na lang ako. Para matapos ng paghihirap kong ito, hindi ko na kaya. Huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Gusto ko munang ipalasap sa iyo ang hirap at sakit na dinanas ng anak ko. O di ba ngayon, nararanasan mo ng pakiramdam ng sinasaktan ang kahinaan. Pakiramdam ng walang sapat na lakas para lumaban. Halos ganun na ganun din ang nararanasan ni Myra. Lagi itong nagigising sa kalagitnaan ng kanyang mahimbing na pagtulog. Lagi niyang napapanaginipan ang nangyari sa kanya nung gabing yon. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kalagayan ng dalaga. Palaging tulala at umiiyak dahil sa tromang sinapit noon sa kamay ng kanyang ninong. Makalipas ang 1 linggo, halos araw-araw na pabalik-balik ang mag-asawang Emma at Mike sa albularyo para magpagamot. Kahit alam nilang walang kasiguruhan na gagaling, ay hindi pa rin sinusukuan ni Emma ang kanyang asawa. Isang araw, malubhang-malubha na ang kalagayan ni Mike, hanggang sa siya na mismo ang sumuko na magpagamot. Ayoko na, Emma. Wala nang pag-asa na gagaling pa ako. Kahit humingi pa ako ng tawad kay Belen, hindi niya babawiin ang sumpa. Tanggap ko na ang aking magiging kapalaran. Ito ang tanging kabayaran sa kasalanang nagawa ko sa inaanak ko. Siguro nga'y dapat lamang na mangyari ito sa akin. Pagod na ako. Ngunit hindi pumayag si Emma at kinumbinsi si Mike na puntahan si Aling Belen para humingi ng tawad. Kung kinakailangang lumuhod at halikan nito ang paa ng babae para lang patawarin ng lalaki. Ngunit tulad ng kanyang sinabi, nabigo sila na makuha yon. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa anak ko. Para mo na rin siyang pinatay. Kaya kamatayan mo rin ang kabayaran sa lahat ng ito. Umalis na kayo. Hindi ko masikmurang makita ang pagmumukha mo. Layas! Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang umalis dahil sa nag-aapoy na galit ni Aling Belen. Noong araw na yon ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa ang lalaki. Habang nasa kanyang kwarto, nakita niya sa kabinet ang isang gunting. Pumasok sa isip ng lalaki na tapusin na lamang ang kanyang buhay. Halos gumapang siya sa kama, makuha lamang ang gunting na yon. Nang maabot niya na, ay walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa kanyang leeg. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaki, kasabay ng pagbulwak ng dugo na dumaloy sa kanyang katawan. Tarantang pumasok sa kwarto ang asawa niyang si Emma na hindi makapaniwala sa kanyang nadatnan. Naliligo man sa dugo ay mahigpit niya pa ring niyakap si Mike. Dadalhin pa sana niya sa ospital ang asawa, ngunit tuluyan na yung nalagutan ng hininga. Samantala, nang malaman ni Aling Belen ang pagkamatay ng kanyang kumpare, walang mapaglagyan ang tuwa sa puso ng babae, na sa wakas ay nakamit na niya ang hustisya para sa kanyang anak na si Myra. Makalipas ang 3 araw, nailibing na ang bangkay ni Mike at halos mahimatay si Emma na hindi nito lubos matanggap ang pagkawala ng kanyang asawa.
Nagalit man siya kay Belen na gumawa noon sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ito masumbatan dahil alam niyang malaki rin ang kasalanan ni Mike sa kanyang kumare, lalong-lalo na sa kanyang inaanak. Makalipas ang 2 buwan, unti-unti nang nanunumbalik ang lakas ni Myra, ngunit isang umaga ay bigla na lang nagsusuka at nahihilo yon, hanggang sa nawalan ng malay. Myra, anak, gising! Ano ba nangyayari sa iyo? Ay Diyos ko, hindi kaya buntis ang anak ko? Dinala ni Aling Belen sa ospital si Myra para makasiguro sa kalagayan ng kanyang anak. Tama nga ang kanyang hinala, dahil ayon sa doktor ay 2 buwan nang buntis ang dalaga. Hindi alam ni Belen kung ano ang mararamdaman nung mga oras na yun. Gayon din kung paano ipapaliwanag sa kanyang anak ang kanyang sitwasyon. Nanay, nasan po ako? Bakit ako nandito? Bakit ka umiiyak, nanay? Napalingon yon sa isang doktor na halos kasing laki at kasing tangkad ni Mike. Muli na naman naalala ng dalaga ang mapait na pangyayari. Kaya nagwala na naman yon. Mabuti na lamang at agad na napakalma ng kanyang ina. Makalipas ang mga araw, linggo at buwan, unti-unti nang lumalaki ang tiyan ng dalaga. Nanay, busog Myra. Malaki tiyan, Myra. Tingnan niyo, oh. Ako mataba na, nanay. Halika dito, anak. Kaya lumalaki ang tiyan mo dahil buntis ka. Buntis? Buntis, Myra? Ano po yun? Merong baby dyan sa loob ng tiyan mo, anak. Magiging nanay ka na rin. Paano nagkasya baby tiyan ko? San galing baby, nanay ko? Napangiti na lamang si Aling Belen sa mga tinuran ng kanyang anak. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, kahit papaano ay bumabalik na ang dating sigla ng dalaga. Bumalik na ang pagiging makulit at masayahin nito na halos ilang buwan din na hindi nasilayan ng kanyang ina. Salamat, Panginoon ko. Kahit papaano ay unti-unti nang nakakabawi ang anak ko sa masalimuot na nangyari sa kanyang buhay. Sana rin ay mapatawad niyo ko sa aking nagawa. Patawad kung muli kong niyakap ang itim na kapangyarihan. Labag man sa aking kalooban, ngunit yun lamang ang tanging paraan na naisip ko para makamit ang hustisya para sa aking anak. Alam kong malaking pagkakamali yun, pero sana naiintindihan niyo ako. Susubukan ko rin na bigyan ng puwang ang aking puso na magpatawad at itama sa ibang paraan ang pagkakamaling nagawa ko. Kahit ilang buwan nang patay si Mike, ay hindi pa rin lubos na nakakamtan ni Aling Belen ang tunay na kasiyahan sa kanyang puso. Nakapaghiganti man siya, ngunit may parte sa kanyang damdamin na hindi nawawala ang kalungkutan. Ibinuhos ni Aling Belen ang lahat ng kanyang panahon sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang panganay na noon ay nagdadalang tao. Pinrotektahan niya yun laban sa mga mapanghusga. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lamang si nanay sa tabi mo. Aalagaan ko kayo na magiging anak mo. Mamahalin natin ang baby mo ng buong buo. Bunga man siya ng karahasan, pero isa pa rin siyang biyaya na ibinigay sa atin ng may kapal. Hindi man maiwasan na pagpiestahan ng tsismis si Myra ng mga taong walang ibang alam, kundi ang makialam sa buhay ng iba. Hinayaan na lamang ni Aling Belen at mas tinuon ang pansin sa pag-aalaga at pag-intindi sa anak na si Myra sa sitwasyon nito. Makalipas ang 9 na buwan,
Nanay, nanay, may dugo! Oh, manganganak ka na, anak. Huwag ka matakot. Nandito lang si nanay. Hinga ka lang ng malalim. Gayahin mo si nanay, ha? Pilit na pinapakalma ni Aling Belen ang anak na si Myra na noon ay hindi na magkamayaw sa pag-iyak dahil sa umaagos na likido sa kanyang mga binti kasabay ng paghilab ng kanyang tiyan. Nataon naman na dumaan si Boyet ng mga oras na yun at narinig ang hiyaw ng natatarantang si Aling Belen. Nang sabihin ng ginang na manganganak na si Myra ay dali-dali namang pinuntahan ng lalaki ang isang kumadrona sa kanilang baryo. Huwag ka nang umiyak, anak. Papunta na dito ang kumadrona. Kaunting tiis na lang. Dito lang si nanay. Hindi kita iiwan. Matapang ka, di ba? Kaya mo yan, anak. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang kumadrona kasama si Boyet. Makalipas ang ilang minuto ay umalingaw-ngaw na ang iyak ng isang sanggol sa buong kabahayan. Napaluha at mababakas ang ngiti sa mukha ni Aling Belen nang masilayan niya ang kanyang napaka-cute at malusog na apo. Nanariwa man sa alaala ng babae ang nangyari sa ina ng sanggol ay nangibabaw pa rin ang saya sa puso ng ginang nang makita ang walang kamuwang-muwang niyang apo. Masayang hinimas-himas ni Myra ang bata na nakaibabaw sa kanyang dibdib. Sinuklian naman siya ng sanggol ng isang matamis na ngiti. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang tinuruan ni Aling Belen ang kanyang sarili na talikuran ang nakaraan at magpatawad. Hindi man ganon kadali, ngunit sinusubukan niyang kalimutan ang lahat para sa ikapapanatag ng kanyang kalooban at para sa ikatatahimik ng kanilang buhay. Hindi man naging madali ang buhay, ngunit patuloy pa rin siyang nagsusumikap para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Yon! Ito ang isang malupit na naman na kwento. Napakaganda, wala po ako masabi. Sa susunod po uli ang shoutout natin. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.